Kumonsulta ang liderato ng Senado sa Department of Justice kaugnay sa mga humihingi ng proteksyon sa gitna ng pagsasalita nila sa investigasyon sa flood control projects. Samantala, umalma ang kampo ni Bryce Hernandez dahil may nagbanta umano na babawiin ang immunity ni Hernandez kapag hindi niya isinuko ang kanyang computer na naglalaman ng mahalagang impormasyon. May unang balita si Mav Gonzalez. Matapos kunin itong Sabado sa kanyang bahay, nanatili sa kustodiya ng kampo ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez ang kanyang desktop computer. Laman umano nito ang tala ng mga nangurakot umano sa flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer kasi talagang nakahimay na po yung mga projects and then yung mga proponents. Hindi nyo po makikita sa GAA yan no? Yung kung sino yung nagpasok Yes. Pero dito sa computer niya ni Bryce, nandoon po yung mga proponents, no? And doon sa mga proponents may mga ilan-ilan na mga personalities. Yan sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Dahil dyan, pinag-aagawan na umano ang computer ayon sa abogado ni Hernandez. Meron pong mga request po yung Senado na kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento no print out na yung nilalaman ng computer. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. May mga tawag pa umano na may pagbabanta ayon sa abogado. Pag hindi daw tinurn over yung computer, ay iwi-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. We feel that that is a threat. Hindi po, Senador, bakit nyo kami ina-arm twist? Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. Sinusubukan pa namin na hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, hindi raw natuloy na ibigay ni Hernandez ang kanyang computer sa Blue Ribbon Committee dahil sa payo ng kanyang abogado. Nakipagpulong naman sina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson kay Justice Secretary Crispin Remulla. Ayon kay Soto, konsultasyon ito kaugnay ng mga resource person ng Senado na humihingi ng proteksyon at kung maituturing silang testigo. Meron kami may mga nababanggit Secretary Remulla na possible na i-consider. Nag-usap sila ni Senate President Soto. Opo. Tungkol sa yung mga i-admits or i-recommend sa WPP. Kabilang sa mga humingi ng proteksyon ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya na nakapulong na ni Remulla noong Biyernes. Gayon din si Sally Santos ng Sims Construction na umaming nag-deliver ng daang-daang milyong piso sa mga dating opisyal ng DPWH Bulacan at nasa protective custody na ng Senado. Pati na si Hernandez na nakadetain na sa Senado matapos ma-cite in contempt. Sa ngayon, wala pang inirerekomenda ang Blue Ribbon Committee para sa Witness Protection Program. Hindi kasama sa kanila si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Pero paniwala ni Senador JV Ejercito, susi siya para matukoy ang matataas na opisyal na sangkot sa korupsyon. I think siya yung link sa mga higher officials, probably higher officials sa DPWH, yung mga proponents, kung may mga legislators man. So, I think it's the missing link to identify the proponents. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.